Ayon po sa mga pag-aaral, 1 sa 10 Pilipino ang nagkakaroon ng goiter. Yes, Mommy Dims, ngayong Goiter Awareness Month, isinusulong natin ang early detection and treatment. Kaya mga kapatid, para po talakayin yan, makakasama natin ang internist at endocrinologist na si Dr. Nenuel Angelo Luna. Good morning, Doc Nen. Doc Good morning po Nen! mga kapatid. Good morning. Welcome Steve. back! Welcome back all the way from Salamat po. Singapore pa Salamat yan. po. Ay, kaya pala, ano, Opo. as in paglapag mo, namiretso. Opo. Thank you so much Maraming for salamat being din po sa here. pag-invite. Ano po, maraming Of salamat po. course, we always love having you dahil ang dami naming natututunan sa iyo. At syempre, paborito kang napapanood ng aming mga kapatid. Salamat po, salamat. Gusto nilang nakakita ng mga doktor na mga mahusay na, mga gwapo pa. O, eto, simulan na natin, Doc Nen. Ano nga ba yung goiter at ano ang pangunahing sanhi nito? Alright. So, lahat po tayo, Miss Dimples, may thyroid. Thyroid. So, ito pa yun? Ito pong Iba pa parang- yung Adam's apple. Sa ilalim po niya, pag lumunok tayo, pag may gumagalaw, yun po yung thyroid gland. Ano po? Okay. Ang ibig sabihin ng goiter is abnormal na paglaki ng thyroid gland. At maraming possible na sanhi po ang goiter. Isa sa pinaka-common worldwide, iodine deficiency. Yung Okay. kulang yung pagkain ng iodine. And then, pangalawa, mga may umaatake sa sarili nating thyroid, tawag natin autoimmune diseases. So, kagaya ng Hashimoto's, thyroiditis, o kaya Graves' disease. Or pwede rin pong nagkakaroon ng mga bukol-bukol yung thyroid na nagdudulot ng paglaki, kaya nagkakaroon din ng goiter. Pero di ba, Doc, kadalasan pag sinasabi natin na goiter, ang naiisip talaga natin yung pagbukol o kaya yung paglaki sa harap Yes. ng leeg. Maliban dito, Doc, ano pa nga ba yung ibang sintomas ng goiter na kailangang tignan ng ating mga kapatid? Kailangan kasing malaman ng ating mga kapatid na ang goiter ay maaaring maging hyperthyroid o ibig sabihin sobrang aktibo ng thyroid o hypothyroid, sobrang kulang naman ng produksyon. So bukod sa pagkapa ng bukol, pag hyperthyroid, maaari sila makaramdam ng panginginig, pangangayayat, no? Minsan lumuluwa pa yung mga mata. Kapag hypothyroid naman, may mga kapatid po tayo na hindi maipaliwanag ang pagtaba. Umaga pa lang pagod na, no? Ginawin. So yun po yung mga ibang sintomas na pwedeng maranasan ng ating mga pasyenteng may goiter po. So, wait, kasi marami akong naging kaibigan na merong ganito. Yun pala yun, ano? Kasi akala ko, parang yung hyper, parang lingid siya doon sa goiter. Ito Oo. pala yun. Yes, oo. Doc. Okay. Sino ang mas mataas na ang risk na magkaroon ng goiter? Mga bata ba? Mas matanda pa? Meron bang kinalaman ito, Doc, sa edad, kasarian, or lifestyle ng isang tao? Maganda yan, Miss Dimples. No? So, kailangan nating malaman na any age pwedeng magkaroon ng goiter. Okay. Pero, yung mga edad 40 pataas, mas prone sila sa pagkakaroon ng goiter or mga bukol sa thyroid. Mga babae din po, mas prone sa goiter because of the hormones. And yung mga iodine deficient, kagaya po na nabanggit ko, mga hindi masyadong kumakain ng iodized, gumagamit ng iodized salt. No? So, sila yung mga prone magkaroon ng goiter. Doc, isingit ko lang, ano ba kasi ang food na mayaman sa iodine? Yeah, maganda rin po yung question kasi lagi tayo nag-advise iodized salt. Ay, ang alam ko So, lang kasing iodized ay iodized Iodized salt. Yes, oo. So mga seafoods, no? Meat, Okay. fish, milk, mga food yan na matataas sa iodized, sa iodine, no? Iodine. So actually kung iisipin naman natin, nasa natural mga food na nakahain naman na yan sa ating mga hapag, no? So kailangan lang na we make sure na madami yung mga sources natin ng iodine sa ating kinakain. Okay. Pero sabi nga nila, everything is good but in moderation. Yes, Yes, in moderation, Baka especially mamaya asin. sabihin nila, Oo. ay, iodized salt daw, baka naman. Baka ibudbud na nila doon. Wag naman Wag po din. Oo, kasi Ah, sodium naman yun, Yes, sobra. Oo, hindi rin maganda yung sobra. Eto naman, Doc, kapag hindi po nagamot yung goiter, ano yung mga posibleng komplikasyon nito, Doc? Ang goiter, pag hindi nagamot, maaaring lumaki ng lumaki. Sa likod ng thyroid, andun yung daluyan ng hangin, daluyan ng pagkain. So maaaring mablock, mahirapang huminga, mahirapang lumunok. Ito yung mga indikasyon na talagang dapat alisin, operahan na yung thyroid. O di kaya kapag yung mga hyperthyroid na pasyente namin na hindi gumagana yung mga gamot, ito kailangan ng tunawin yung thyroid o di kaya po alisin na lang yung thyroid para magamot natin. Doc, yun bang thyroid, pag sinasabi mong alisin, wala bang masyadong function sa atin yan? Di ba? Ano ba yung may mga body parts tayo na Ayan. pag tinanggal, okay lang yun kahit wala na? Oo. Or yung tonsils, di Yes, ba? or Parang- appendix. Oo. So unlike appendix, ang thyroid very essential sa life.
So, kamukha ng lungs, kamukha ng heart, we need the thyroid, especially sa metabolism, sa temperature, etc. Mula ulo hanggang paa, ang daming role ng thyroid. But, So, pag mga pasyente naman po na kailangan ng alisin ng thyroid, pinapalitan namin yung thyroid sa pamamagitan po ng supplementation. Supplements. May thyroid hormone naman po na iinumin na lifetime naman po. parang maintenance, Maintenance na. Kumbaga, nila. parang kung ikaw high blood, meron kang ganitong, Yes, kung ikaw ay diabetic, may insulin ka. So, sa kanila parang may ganyan. thyroid hormone naman. Okay. Doc, ano naman yung mga paraan para makaiwas sa pagkakaroon ng goiter? Kasi syempre, as you said kanina, parang mga 40s, check. Babae, check. So, ako yan, di ba? At marami sa mga kapatid nating nanonood ngayon ng mga nanay or mga kababaihan ang maaaring magkaroon nito. Ano yung mga pwedeng paraan para makaiwas? So, dun sa mga nabanggit po natin, hindi naman natin mabago yung gender, yung age. So, yung iodine deficiency, maaari natin ma-prevent sa pamamagitan ng appropriate na amount ng iodine sa ating kinakain. Subalit po yung mga causes such as yung mga bukol, autoimmune diseases, we cannot totally prevent kasi nasa genes at hereditary na po yung causes nila. But otherwise, iodine sa pagkain, maaaring maiwasan naman natin ang goiter. Doc, you mentioned kanina na yung mga food na kadalasang nakukuhang iodine ay seafood, meat, no? What if I am not an eater of all? Is it safe to say na pwede kang kumuha over-the-counter ng iodine na supplement? Is that okay? Most of the food naman po na approved ng DOH, like yung mga asin ay iodized naman na po. Meron na. So, basta anything that's, yes. meron nun, Oo. okay yun. So, parang hindi na natin siya masyadong problem actually dito sa Philippines. We only have about 15 na lang po na iodine deficient. And sila po yung mga nasa okay. mountainous areas kasi malalayo Kasi nga. yung soil Walang nila, access. kulang na yung iodine. Pero sa atin po, like sa atin sa city or mga kahit up to sa provinces, hindi na po masyadong problem ang iodinization Iodine sa ating bansa. deficiency. So parang ang antabayan na natin ay spike ng hormones kasi yun din yung isa pang sanhi mo, Yes. sabi mo. And Doc. Miss Dimples, yung mga sintomas, kasi sabi natin hindi na iwasan, so at least malaman man lang natin na, baka hyper na ako, hypo, Hypo. makapagpakonsulta tayo. Kasi may gamot naman po. At saka kapag may nakakapakan na bukol, Yes, mas maganda, magpakonsulta ka na. And most of the times, ang nakakapansin po ay yung mga kamag-anak, mga kasama sa trabaho, parang lumalaki yung leeg mo. Usually sila po yung nakakapansin. So dapat wag ma-offend. Pagka Yes. sinabi, parang lumalaki na yung leg mo. Alam mo, sama talaga ng ugali. Huwag ganon. Ipacheck mo na Concern kagad. lang sila. Ipa-check. Doc, then of Opo. course, we know this already, but please do mention, i-promote natin social media accounts mo and any clinics that you frequent. Dahil I'm sure marami sa mga kapatid natin na gustong makita ka. Follow me po sa Mr. and the Endowment Society po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism at Philippine Thyroid Association. Maraming salamat po ulit. Uy, maraming Salamat salamat, po, Miss Doc, Dimples, then, Doc for Richard. being here. Alam ko naman na, nako, talagang rich, lalo na pag morning, kaya na-appreciate talaga namin ang you din po. presensya mo palagi. Thank you, Dr. Nanuel. Oo. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.